kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang gulay sa gabi para sa kalusugan ng kalalakihan pagkatapos ng 40. Sa gabi kapag ang mundo ay tumatahimik, maraming lalaki na lampas 60 ang humaharap sa isang katotohanan na bihirang sabihin ng malakas. Ang katawan ay bumabagal, ang enerhiya ay kumukupas, ang tulog ay hindi mapakali, at ang mga ereksyon na dating malakas ay nagiging mahina o hindi maaasahan. Para sa ilan, ito ay parang katapusan ng kabataan. Ngunit narito ang nakakagulat. Hindi ito kailangang maging ganito. Sa katunayan, isang simpleng gulay na kinakain sa tamang oras ay may kapangyarihang baguhin kung paano ka magaramdam ngayong gabi. Isipin na mabawi ang sigla, potensi, at ang uri ng malalim na nakapagpapagaling na tulo na matagal nang nawawala sa iyong katawan. Ang pangalan ko ay Dr. Rowena Bautista. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking karera sa kalusugan ng kalalakihan. Nakatulong ako sa libu-libong lalaki sa kanilang 60 ans, 10 ans, 70 maging 80 ans na may balik ang kanilang enerhiya, kumpiyansa at pagiging malapit. At narito ako upang sabihin sa iyo na ang pahina ay hindi tadhana. Ipinapakita ng aham na ang kalikasan ay mayroon pa ring malalakas na kagamitan na naghihintay na gamitin mo at nakita ko mismo kung paano nababago ang buhay kapag natuklasan ito nga lalaki. Narito ang kabalintunaan. Napakaraming lalaki ang gumagastos ng prasa mga pildoras at mabilis na solusyon at nauwi lamang sa pagkabigo. Samantala, ang tunay na solusyon ay tahimik na nakaupo sa gulayan, hindi pinapansin. Isang gulay lamang na kinakain sa gabi ang makakapagbukas ng mas mahusay na daloy ng dugo para sa mas malakas na ereksyon, makapagpakalma sa nervous system para sa mas malalim na tulog, at may babalik ang sigla na akala mo ay nawala na magpakailanman. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana ang gulay na ito, kung paano ito gamitin, at gaano kabilis mong asahan ang nga resulta. Makikita mo na ang sagot ay hindi komplikado, hindi mahal, at hindi malayo. Ngunit bago ko ito ihayag, kailangan kong bigyan ka nga babala. Karamihan sa mga lalaki ay gumagawa ng 3 karaniwang pagkakamali na nagpapawalang bisa sa mga benepisyo nito. Ipaliwanag ko kung ano ang maiyon sa isang sandali dahil kapag nalaman mo na, hindi mo na titingnan ang iyong magabi sa parehong paraan. Bago tayo magsimula, siguraduhin na mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ang isa pang tip na idinisenyo upang panatilihin kang malakas, masigla, at natutulog ng malalim pagkatapos ng 60. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay type ang isa sa mga komento. Kung hindi, ay type ang 0 upang malaman ko kung paano ko gagawing mas mahusay ang susunod para sa iyo. Ngayon, simulan natin ang unang katotohanan na kailangan ng bawat lalaki na lampas 60 na harapin. Kung bakit ang magabi ay madalas na pakiramdam na mas mabigat, mas mabagal, at mas malungkot kaysa sa araw, ang paunawa kung bakit mas matanda ang pakiramdam na iyong katawan sa gabi ang susi upang makuha ang solusyon na nagbabalik ng lakas, potensi, at nakakapagbahingang tulog. Isa, kung bakit mas matanda ang pakiramdam ng nga lalaki sa gabi. Kapag lumubog ang araw, may nababago sa katawan ng isang lalaki pagkatapos ng 60. Ang araw ay maaring naging matatag, punong gawain, ngunit pagdating ng gabi, pakiramdam na parang biglang nahabol ang oras. Ang enerhiya na tila kayang pamahalaan sa mga oras ng liwanag ng araw ay nawawala, napapalitan ng bigat sa mga kalamnan at isang hindi mapakali na pagod. Maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na ang gabi ang oras na pinakaramdam nila ang kanilang edad. Narinig ko ang hindi mabilang na mga kwento mula sa mga pasyente na naglalarawan ng pagupo pagkatapos ng hapunan at pagkatapos ay makaramdam ng pagod, mahina,
at mas matanda kaysa sa kanilang iniisip. Sa mga tahimik na oras na iyon lumilitaw, ang mga pagdududa tungkol sa sigla, pagkalalaki, at medjing ang pagiging malapit. Bahagi nito ay biolohikal. Ang testosterone, ang hormona na nagpapalakas ng kumpiyansa, ereksyon at enerhiya ay natural na bumababa sa gabi. At sa oras na umabot ka sa 60, ang mapagbaba na iyon ay mas matalas at mas mahaba. Bumabagal ang sirkulasyon habang nawawalan ng elasticity ang mga daluyan ng dugo at nagiging mas hindi epektibo ang paghahatid ng oksigen sa mga kalamnan at organo. Iyan ang dahilan kung bakit mas mabigat ang pakiramdam nga binti, tila mas mabagal ang puso, at ang tugon sa sexual ay hindi kasing bilis o kasing tigas tulad ng dati. Pinapalaki nga gabi ang nga pagbabago na dalangang pagtanda dahil ang iyong katawan ay tumatakbo sa mas mahinang kasalukuyan kaysa noong nasa 40 o 50 ka. Ngunit may isa pang layer dito, isang emosyonal. Mas tahimik ang nga gabi. Mas kaunti ang mag-aabala. At sa katahimikan na iyon, mas malinaw na napapansin ng mga lalaki ang maliliit na problema, ang mas malambot na ereksyon, ang pakbaling-baling sa kama, ang kakulangan ng malalim na nakakapagpahingang tulog. Hindi lang ito mga abala. Nakakaapekto ito sa kumpiyansa, pakiramdam, at ang pakiramdam ngang pagiging buhay. Naalala ko ang isang lalaki. Sa kanyang huling 60-hana na nagsabi sa akin, "Doktor, ang magabi ay parang nagnanakaw ng mga taon mula sa akin." At naintindihan ko eksakto ang ibig niyang sabihin. Ang ang nga problemang ito sa gabi ay hindi lamang nga palatandaan ng pagtanda. Ang nga ito ay mga senyales, mga mensahe mula sa katawan na may nawawalang mahalaga, isang bagay na kailangan ibalik. At iyon ang nagdadala sa atin sa isang malakas na pagtuklas, isang bagay na karaniwang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki dahil tila napaka-simple upang maging totoo. Ang nawawalang piraso ay hindi matatakpuan sa isa pang boteng gamot, ngunit sa isang likas na pinakmulan na gumagana sa ritmo ngang iyong katawan. Sa katunayan, isang gulay lamang na kinakain sa gabi ang makakapagbago kung paano ka magaramdam. At kapag naintindihan mo kung ano ito at kung paano ito gumagana, hindi mo na titingnan ang iyong magabi sa parehong paraan. Dalawa, ang nawawalang piraso, ang gulay sa gabi para sa potensi. Sa loob ng maraming taon, pinanood ko ang mga lalaki na pumapasok sa aking opisina na may parehong pagkabigo sa kanilang mukha. Sinubukan nila ang bawat suplemento, bawat pildoras, at bawat mabilis na solusyon na inaalok ng merkado. Ang ilan sa kanila ay dumaan pa sa kahihiyan ng pagkuha ng reseta na hindi nila kailanman nais aminin sa iba. Gayunpaman, gabi-gabi, nahihirapan pa rin sila sa mahinang ereksyon, hindi mapakali na pagtulog, at ang tahimik na pagkawala ng sigla na unti-anting kumakain sa sarilingang isang lalaki. Ang pinakanakagulat sa akin ay kung gaano kadalas ang tunay na solusyon ay nakaupo mismo sa kanilang hapagkainan, hindi pinapansin at nakalimutan. Ang solusyon na ayon ay beetroot, isang simple, makalupang gulay na may pambihirang kapangyarihan, lalo na para sa mga lalaki na lampas 60. Karamihan sa mga tao ay iniisip ito bilang isa pang side dish. Isang bagay na maaring makita mong hiwa sa isang salad o inatsara sa isang garapon. Ngunit sa loob ng mapagpakumbabang gulay na ito ay namamalagi ang isang natural na tambalan na desperadong kailangan ng iyong katawan, ang manitrat. Kapag nasa loob mo na ang manitrate na iyon ay nagiging nitric oxide, ang mismong molekula na nagpapaluwag sa mga daluyan ng dugo at nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng malaya. At kapag bumuti ang daloy ng dugo, nagbabago ang lahat, ang mga ereksyon ay nagiging mas malakas at mas maasahan. Ang makalamnan ay nakakatanggap ng mas maraming oksigen na nag-iwan sa iyong pakiramdam ng enerhiya kaysa sa bigat,
Maging ang utak ay kumakalma dahil ang nitric oxide at magnesium sa beets ay nagpapahinahon sa nervous system na naghahandaeng entablado para sa mas malalim, mas nakakapagpahingang tulog. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente sa kanyang maagang 70s na nagsabi sa akin na pakiramdam niya ay naubusan na siyang maopsyon. Pagod na siyang umasasam nga pildoras na nagiwan sa kanya nga side effect. Pagod na sa patuloy na pagkabigo. Inudyukan ko siyang gumawa ngang isang maliit na pagbabago. Magdagdag ngang beetroot sa kanyang mga gabi. Salop ngang ilang linggo, bumalik siya na may luha sa kanyang mamata, sinasabing, "Doktor, pakiramdam ko ay buhay na buhay ulit ako." Hindi na ako pinapatuyo ng aking magabi. Binibigyan nila akong lakas. Doon ko nalaman na mas maraming lalaki ang kailangan makarinig nito. Ang gulay na ito ay hindi magarbong. Hindi ito mahal. At hindi ito komplikado, ngunit ito ang nawawalang piraso na hindi kailanman natuklasan ng karamihan sa mga lalaki. Ang trahedya ay kahit na ang kumakain nito ay minsan ay hindi ito ginagamit ng tama. At doon nawawala ang maresulta. Dahil pagkatapos ngang sigu, hindi na pinangangasiwaan ng iyong katawan ang mga sustansya tulad ng dati. At iyon ang nagdadala sa atin sa susunod na tanong. Bakit mabilis na nawawala ang mahalagang sustansya sa pagtanda? At bakit napakahalaga nito para sa iyong lakas, iyong potensi, at iyong tulog? 3. Kung bakit nawawala ang mahahalagang sustansya pagkatapos ngang 60. Isa sa mga pinakanakakabigo na bahagi ngang pagtandayang pagkatanto na kahit kumain ka nga maluso na pagkain, tila hindi tumutugon ang iyong katawan tulad ng dati. Naririnig ko ito mula sa mga lalaki sa lahat ng oras. "Doktor, kumakain ako ng gulay. Umiinom ako ang aking mga bitamina, ngunit pakiramdam ko ay pagod pa rin ako, mahina at tuyo sa gabi." At ang totoo, hindi sila mali. Pagkatapos ang 60, hindi na pinoprosesong iyong katawan ang mga sustansya sa parehong paraan tulad nung ikaw ay 30 o 40. Nagbago ang makinarya. Bumababa ang produksyon ng stomach acid. Humihina ang digestive enzymes. At ang lining mismong bituka ay mas kaunting sumisipsip ng iyong inilalagay dito. Nangangahulugan ito na kahit binibigyan mo ang iyong katawan ng kailangan nito, marami sa nga ito ay simpleng lumalabas ng hindi ginagamit. Ang pagkawalangang pagsipsip na ito ay kritikal dahil ang mga sustansya tulad ng magnesium, nitrates, at antioxidants ay ang mismong buhay ng potensi, sigla, at tulog. Ang magnesium ang nagpapahinga sa iyong nga kalamnan at nagpapahinahon sa iyong nervous system sa gabi. Gayunpaman, karamihan sa mga lalaki na lampas 60 ay sumisipsip lamang ng isang bahagi ng kanilang kinakain. Ang manitrate mula sa gulay ay dapat na maging nitric oxide, ang compound na nagpapalawak ng magadaluyan ng dugo at nagpapalakas ng ereksyon. Ngunit sa pagtanda, ang conversion na iyon ay bumabagal ng malaki at ang mga antioxidant na dating iyong natural na pananggalaban sa pamamaga ay nagiging mas bihira na nag-iwan sa iyong maga, daluyan ng dugo na matigas at ang iyong katawan na mas hindi nababanat. Naalala ko ang isang lalaki sa kanyang kalagitnaan ng 60s na nagsabi sa akin, "Kumakain ako sa parehong paraan tulad ng dati, ngunit pakiramdam ko ay kalahati na lang ang lakas ko." Hindi siya nagpapalaki. Ang kanyang katawan ay hindi na kumukuha ng parehong halaga mula sa pagkain. At ito ang dahilan kung bakit napakaraming lalaki ang pakiramdam ay nabibigla. Ginagawa nila ang kanilang iniisip na tama, ngunit patuloy na nawawala ang mga resulta. Ang katawan pagkatapos ngang 60 ay nangangailangan ng higit na katumpakan. Hindi na sapat ang kumain ng malusog. Kailangan mong nga pagkaing nahahatid ng sustansya sa isang anyo na kayang sipsipin at gamitin pa rin ng iyong katawan na tumatanda.
Ang beetroot ay isa sa mga bihirang pagkain na iyon. Ang manitrata nito ay nilalampasan ang ilan sa paginangang panunaw na nagiging nitric oxide na kayang gamitin agad ng iyong katawan. Ang magnesium, adbatay na nito, ay nakabalo sa isang paraan na nagpapahinahon sa nervous system at sumusuporta sa mga cycle ng pagtulo na madalas na nawawala sa maraming lalaki. Ngunit kung ikaw ay kulang, at karamihan sa mga lalaki ay, ang mga sintomas ay unti-unting lumilitaw ng tahimik. At iyon mismo ang kailangan nating tuklasin susunod dahil may paraan ang katawan upang bumulong ngang babala bago lumabas ang tunay na pinsala. Ang tanong ay, pinapansin mo ba ang nga tahimik na sintomas ng kakulangan? 4. Ang nga tahimik na sintomas ng kakulangan. Ang nakapagpapanganib sa mga kakulangan pagkatapos ng 10 ay bihirang silang magpakita ng malakas. Unti-unti silang lumalabas, halos hindi nakikita, at bago mo malaman, nagsisimula kang maniwala na ang iyong nararanasan ay normal na pagtanda lamang. Nakaupo ako sa tapat ng hindi mabilang na malalaki na nagsabi sa akin, "Doktor, sa tingin ko ito lang ang pakiramdam ng pagtanda." Ngunit habang pinapakinggan ko ang kanilang nga kwento, alam kong naglalarawan sila ngang iba. Ang tahimik na senyales ang isang katawan na naubusan ng laman. Nagsisimula ito sa kwarto. Ang mga ereksyon na dating matigas ay nagiging mas malambot, mas hindi maasahan. Ang ilang lalaki ay tumitigil sa pagsisimula ng pakikipagtalik, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil takot sila sa pagkabigo. Pagkatapos ay dumarating ang hindi mapakali na pagtulog. Sa halip na makatulo ng malalim, at nakakapapahinga, sila ay nabaling-baling, nagigising ng maraming beses sa gabi upang bumangon lamang sa umaga na pagod pa rin. Ang enerhiya na dapat ay nabuo muli makdamag ay hindi kailanman ganap na bumalik, na nag-iwan sa mga araw na pakiramdam na mabigat at mabagal. Naalala ko ang isang pasyente sa kanyang huling nampulos na umamin na hindi na niya inaabangan ang magabi. Para sa kanya, ang gabi ay naging paalala ng lahat ng nawala sa kanya, ang kanyang lakas, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang koneksyon sa kanyang asawa. Akala niya ang mga problemang ito ay nakaukit sa bato. Ngunit ang hindi niya napagtanto ay ang kanyang katawan ay nagugutom sa mga sustansya na dating sagana sa kanya. Ang makakulangan ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga sintomas, ang mas mahinang ereksyon, ang pagkapagod, ang pagiging irritable, maging ang pakiramdam ng kalungkutan na nagpaparamdam sa kanya na mas mababa sa kanyang sarili. Ang nasenyales na ito ay hindi ang huling salita sa iyong kalusugan. Sila ay mga babala. Sinasabi ng iyong katawan, "Kailangan kong tulong. Kailangan ko ang gasolina. Kailangan ko ang pagpapanumbalik." At ang magandang balita ay kapag kinilala mo ang mabulong na ito kung ano ang maito, mari kang kumilos bago sila lumaki sa isang bagay na mas malaki. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sapat ang simpleng pagkaalam na kailangan mo ngang sustansya. Ang tunay na tanong ay paano mo sila makukuha sa tamang anyo sa tamang oras upang magamit sila ngayong katawan? Ang sagot ay nasa pagpili ng tamang gulay at sa pantay na kahalagahan sa paghahanda nito sa tamang paraan. At kapag naintindihan mo ito, ang landas patungo sa potensi, sigla, at malalim na pagtulok ay nagiging mas malinaw kaysa sa iyong naisip. 5. Ang tamang gulay sa tamang paraan. Ngayon ay naiintindihan mo na hindi sapat ang simpleng pagdagdag ng anumang gulay sa iyong plato at umasa sa pinakamahusay. Ang iyong katawan pagkatapos ng 60 ay nangangailangan ng katumpakan. At pagdating sa pagbabalik ng ereksyon, enerhiya, at pagtulok, ang tamang gulay ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang gulay na iyon, tulad ng ibinahagi ko, ay beetroot. Ngunit narito ang bahagi na madalas na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Kung paano mo ito inihahanda at kung kailan mo ito kinakain ang nagtatakda. Kung ito ay talagang magbibigay ng resulta o kung ito ay simpleng dadaan lamang sa iyong sistema ng walang bakas.
Nakita ko ang mga lalaki na kumakain ng adobo na beets mula sa garapon at nagtataka kung bakit walang nagbabago. Nakita ko ang iba na nilalagay ito hanggang sa lumambot at mawalan nga lasa upang mawala lamang ang masustansya na desperadong kailangan ng kanilang katawan. Ang totoo, malakas ang beetroot ngunit ito ay delikado. Ang sobrang pagluluto ay sumisira sa mga nitrate nito, ang nga compound na nagiging nitric oxide at nagpapalakas ng daloy ngang dugo. Ang pagkain nito ng masyadong malayo, sa oras ng pagtulog ay maaring makaligtaan ang window kung kailan ito pinakakailangan ng iyong katawan upang magpahinga ang magadaluyan ng dugo at magpahinga ka sa nakakapagpahingang tulog. Kahit ang pagkain nito ng hilaw, bagaman teknikal na malusog, ay maaring maging masama sa sistema ng panunaw na hindi na kasing lakas ng dati. Ang tamang balanse ay simple ngunit sinadya. Ang bahagyang pagiho o pag-steam ng beets ay nagpapanatili nga nitrate habang ginagawang mas madaling tunawin. Ang pag-inom ng sariwang katas ng beet, hindi mula sa bote, kundi mula mismo sa ugat ay mabilis at epektibong nahahatid ng ma-compound na iyon. At kapag iniinom mo ito sa gabi, may na kasama na iyong hapunan, nililiha mo ang perpektong kondisyon para tumugon ang iyong katawan. Mas maraming sirkulasyon, mas maraming oksigen, mas maraming pagpapahinga. Isang pasyente ko ang nagsabi sa akin na kumakain na siyang beets sa buong buhay niya. Ngunit hindi niya kailanman naramdaman ang mabenepisyo na ito. Ang pagkakaiba ay nang inayos niya kung paano at kailan niya ito kinakain. Sa loob na ang ilang linggo, napansin niya ang mas matigas na ereksyon, isang mas kalmado na katawan bago matulog, at mga umaga na hindi napakiramdam na parang labanan. Ang maliit na pagbabago na iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Kaya, ito ay tungkol sa beetroot, ngunit ito rin ay tungkol sa paggamit nito ng matalino sa isang paraan na iginagalang ang parehong pagkain at ang mga pangangailangan ng iyong katawan sa yuktong ito ng buhay. At kapag nalaman mo na ang tamang paraan, ang susunod na hakbang ay ang pag-aral kung paano ito gawing pang-araw-araw na ugali ng walang pagsisikap o pagkalito. Dahil kung magagawa mo iyon, ang mga pagbabago na mararamdaman mo ay maaring mas magulat ka kaysa sa iyong naisip. 6. Kung paano ito tamang inumin sa gabi. Ang totoo, ang kaalaman lamang ay hindi makakapagbago sa iyong magabi. Maari mong malaman na malakas ang beetroot. Maari mo ring malaman na kailangan itong kainin sa tamang paraan. Ngunit hanggat hindi mo ito ginagawang bahagi ng iyong gawain sa gabi, walang magbabago sa iyong buhay. Dito nadadapa ang napakaraming lalaki. Nakarinig silang payo, sinusubukan nila minsan o 2 beses, at pagkatapos ay nawala ito. Ngunit ang pagiging pare-pareho ang nagpapahintulot sa iyong katawan na magtayo muli. Hindi ito tungkol sa isang himala magdamag. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sistema ng parehong senyales ng paulit-ulit hanggang sa matutunan nitong ibalik ang nawala. Ang madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente ay ito. Tratuhin mo ito tulad ng pagsisipilyo ng iyong ngipin. Hindi ka nagsisipilyo minsan at umaasa ng malinis na ngipin sa buong buhay. Ginagawa mo ito araw-araw dahil alam mo na ang maliit na paulit-ulit na pagkilos ay nagdudulot ng kalusugan. Ang pag-inom ng beetroot sa gabi ay gumagana sa parehong paraan. Para sa karamihan ng malalaki, isang maliit na baso ng sariwang katas ng beet o isang katamtamang serving ng inihaw o steamed beets kasama ng hapunan ay sapat na. Hindi mo kailangan ng marami. At sa katunayan, ang sobrang dami ng sabay-sabay ay maring maging masama sa tiyan. Magsimula ngang maliit, kalahating tasa ngang nilutong beets o 4 hanggang 6 na onsa ngang katas ang perpektong panimula. Naalala ko ang isang lalaki sa kanyang magang 70 na nagsabi sa akin na pakiramdam niya ay nalulula. Siya sa lahat ng pagbabago na akala niya ay kailangan niyang gawin.
Nilinaw ko sa kanya na hindi niya kailangang baguhin ang kanyang buong dieta. Ang kailangan lang niyang gawin ay idagdag ang isang hakbang na ito sa gabi ng tuloy-tuloy. Sa loob ng ilang linggo, sinabi sa akin ng kanyang asawa na nakita niya ang isang bagong liwanag sa kanyang mamata. Mas matibay ang kanyang pakiramdam. Mas mahimbing ang kanyang tulog. At kahit ang kanyang sarili ay may mas kumpiyansa. Ang maliit na ritual na iyon ang naging pundasyon ng kanyang sigla. At ang pinakamagandang bahagi, ang iyong katawan ay nagsisimulang tumugon ng mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Gabi-gabi, ang gawain ay nagtatayo ng momentum. Bumabuti ang iyong sirkulasyon, humihinahon ang iyong nervous system, at lumalalim ang iyong tulog. Ngunit gaano kabilis nangyayari ang pagbabagong ito at ano ang tunay mong asahan sa paglipas ng malinggo? Iyon ang kailangan nating tuklasin susunod. Dahil kapag naintindihan mo ang timeline, makikita mo kung gaano kakalapit sa pakiramdam na ikaw ulit. 7. Ano ang aasahan ang timeline ng pagbabago? Isa sa mga tanong na madalas kong naririnig mula sa mga lalaki ay, Doktor, gaano katagal bago ako makaramdam ng pagbabago? Makatarungan itong tanong dahil pagkatapos ng maraming taon ng pakabigo, walang gustong maghintay magpakailanman. Ang magandang balita ay kapag sinimulan mong gamitin ng tama ang beetroot sa gabi, ang iyong katawan ay nagsisimulang tumugon halos kaagad. Ang pagbabago ay maaring banayat sa simula, ngunit nagtatayo sila sa isa't isa tulad ng isang alon na nagtitipon ng lakas. Sa unang linggo, maraming lalaki ang nakapapansin ngang isang bagay na simple ngunit malalim, mas madali silang nakatulog, at mas matagal silang nakatulog. Sa halip na magising ng 3 o 4 na beses sa isang gabi, nagigising sila minsan o hindi na, nagigising sila sa umaga na mas nakapahinga. At ang maliit na pagpapabuti sa pagtulog na iyon ang naghahanda ng entablado para sa lahat ng iba pa. Sa ikalawa o ikatlong linggo, ang daloy ng dugo ay nagsisimulang bumuti sa makapansin-pansin na paraan. Ang maereksyon ay mas matigas, mas maasahan, at ang enerhiya sa araw ay pakiramdam na mas magaan, hindi gaanong dinadalang pagod. Dito napagtanto ngang maraming lalaki na lumiliko na sila sa isang sulok. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Nagsisimulang bumalik ang kumpiyansa at kasama nito, isang pakiramdam ngang posibilidad na akala nila ay nawala na. Sa ika-4 na linggo at higit pa, ang pagbabago ay nagiging hindi may kakaila. Ang intimacy ay pakiramdam na mas madali, mas natural, at hindi gaanong nakakapagod. Bumabuti ang stamina. At nakita nga lalaki ang kanilang sarili na nag-enjoy sa mga aktibidad na dati nilang iniiwasan dahil sa mababang enerhiya. Nagkaroon ako nga pasyente na nagsabi sa akin na pakiramdam nila ay parang ibinalik sa kanila ang isang bahagi ng kanilang kabataan. Ang kanilang maasawa at kasosyo ay madalas na unang nakapapansin ng kislap sa mga mata, ang nabagong presensya, ang pagpayak na kumonekta. Ang masandaling ito ay higit pa sa kalusugan. Ibinabalik nila ang dignidad at kagalakan. Ngayon, bawat katawan ng lalaki ay iba. At ang mga resulta ay maaring dumating ng mas mabilis para sa ilan at mas mabagal para sa iba. Ngunit totoo ang timeline at binibigyan ka nito ang isang bagay na abangan sa bawat gabi na ikaw ay nagtatalaga sa gawain. Gayunpaman, kahit na may pangako ng pagbabago, may mga bitag sa daan na maaring makahadlang sa iyo sa mga resultang ito kung hindi ka maingat. At iyon ang dahilan kung bakit bago ka sumisit, kailangan mong maunawaan ang karaniwang pagkakamali na ginagawaan galalaki na nagpapawalang bisa sa kapangyarihan ng gulay na ito. Ang pagkaalam sa mga ito ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkabigo at tunay na pagbabago. 8. Iwasan ang 3 karaniwang pagkakamaling ito. Gaano man kalakas ang beetroot? Nakita ko ang napakaraming lalaki na nawawalan ng mga benepisyo nito dahil lamang sa malilit ngunit kritikal na pagkakamali.
Ang mapakakamaling ito ay hindi lamang nagpapababangang bisang gulay na ito, maaari itong burahin ng tuluyan, na nag-iwan sa mga lalaki na bigo at kumbinsido na hindi ito gumagana. Naalala ko ang isang pasyente sa kanyang huling 10 alas na bumalik pagkatapos ng 1 buwan at sinabing, "Doktor, sinubukan ko ang sinabi mo sa akin, ngunit wala akong naramdaman na anumang pagkakaiba." Nang hiningi ko sa kanya na ilahad ang kanyang gawain, mabilis kong natuklasan na ang problema ay hindi ang beetroot mismo. Ito ay kung paano niya ito ginagamit. Ang unang pagkakamali na ginagawa ang mga lalaki ay ang sobrang pagluluto. Kapag ang mga beets ay pinakuluan hanggang sa lumambot at mawalan ng lasa, ang natural na nitrate na nagiging nitric oxide ay nawawala. Ang natitira sa iyo ay isang gulay na pumupuno sa iyong tiyan ngunit hindi nagpapalakas ng iyong katawan. Ang bahagyang pag-ihaw o pag-steam ang susi sa pagpapanatili nga maalalakas na compound na iyon. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagpares ng beets sa alcohol. Maraming lalaki ang nag-enjoy sa isang baso ngalak o whiskey sa gabi, ngunit ang alcohol ay nakakasagabal sa production ng nitric oxide na nagpapawalang bisa sa mismong benepisyo na sinusubukan mong makamit. Ito ay parang pakuha ng 2 hakbang pasulong at 3 hakbang paatras. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagiging sobra. Inisip na mas marami ay mas mabuti. Ang pagkain o pag-inom ng masyadong marami ng sabay-sabay ay maring makapigil sa tiyan na nagdudulot ng discomfort at pumipigil sa pagiging pare-pareho. Ang ang iyong katawan ay nangangailangan lamang ng katamtamang dami upang maramdaman ang pagkakaiba. Naalala ko ang isa pang lalaki na nag-adjust sa mga pagkakamaling ito. Tumigil siya sa pagbabat ng kanyang beet sa langis. Binawasan ang kanyang inumin sa gabi at sinukat ang kanyang bahagi sa isang simpleng kalahating tasa. Sa loob ng ilang linggo, iniulat niya ang mas matigas na ereksyon, mas madaling pagtulog, at isang enerhiya na tumagal hanggang sa kanyang umaga. Hindi ang gulay ang nakabigo sa kanya nun. Ito ay ang paraan ng kanyang paglapit dito. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa malalaki na ang tagumpay ay hindi lamang sa kung ano ang idinadagdag mo sa iyong buhay, kundi sa kung ano ang iniwasan mo. Ang maliliit na pagbabago sa paghahanda at oras ay maaring ganap na mapabago sa mga resulta na iyong nararanasan. At kapag natutunan mong iwasan ang pitfalls na ito, handa ka ng palakasin ang benepisyo ng higit pa, dahil kapag ang gulay na ito ay pinagsama sa tamang masumusuportang sustansya, ang maresulta ay maaring maging kahanga-hanga. Siyam. Ang lihim na pampalakas ng gulay kasama ang iba pang sustansya. Bagamat malakas ang beetroot ng maisa, nalaman ko na dumodoble ang epekto nito kapag pinagsama sa tamang sumusuportang nutrisyon. Isipin mo ito tulad ng paggawa ng apoy. Ang beetroot ang spark. Ito ang nagpapagana ng sirkulasyon, nagpapabuti ng daloy ng dugo, at nagpapahinahon sa katawan para sa malalim na tulog. Ngunit ang isang spark lamang ay kumukupas maliban kung mayroon itong kahoy at panggatong upang pakainin. Ang kahoy sa kasong ito ay iba pang pagkain na bumubuo at nagpapahusay sa mga nitrata sa beets na lumilikang isang mas malakas, mas matagal na apoy ng sigla. Isa sa mga pinaka-epektibong pagpapares ay ang bitamina C. Ang sariwang citrus fruits tulad ng oranges o grapefruit ay nakakatulong na protektahan ang nitric oxide mula sa mabilis na pagkasira sa katawan. Salamat sa panonood ang aking video at umasa akong makakuha kang kapakipakinabang na benepisyo mula sa aking video. Makita ka muli.